Dear sa puso ko, magandang araw po sa inyong lahat. Beritago niyo na lamang po ako sa pangalang Rosalie. Matagal ko pong pinag-isipan kung ibabahagi ko ba ang kwento ng buhay ko. Hindi dahil kinahiya ko ito, kundi dahil hanggang ngayon, kahit ako mismo ay hirap pa ring unawin ang desisyong ginawa ko at ang galandas na tinahak ko. Pero dumating ako sa puntong kailangan ko nang ilabas ang bigat na matagal ko nang kinikimkim. Hindi ako humihingi nawa, hindi rin ako naghahanap ng kakampi. Gusto ko lamang sabihin ng totoo, ang kwento ng isang babaeng nagmahal, nakamali, nasaktan, at muling bumangon. Isa po akong doktor sa isang pampublikong ospital. Araw-araw sanay na sanay ako sa pagod, puyat at pressure. Sanay ako sa sigawan sa emergency room, sa iyakan ng kamag-anaking pasyente, sa mga desisyong kailangang gawin sa loob, inilang segundo, desisyong minsan ay buhay ang kapalit. 35 taong gulang na ako, at hindi sa pagmamayabang. Pero madalas akong mapakamalang mas bata sa edad ko, maputi ang balat ko, makinis at sinisikap kong alagaan ang sarili ko kahit gaano pa kabigat ang trabaho but wala pa po akong anak. Marahil yung din ang isa sa mga dahilan kung bakit nanatili ang aking panggangatawan. Pero higit sa pisikal, mas ramdam ko ang kakulangan sa emosyonal. Ang pagiging ina ay matagal ko nang pangarap, pero habang lumilipas ang 4 taon, unti-unti kong tinanggap na may mga bagay talagang hindi natin basta-basta makukuha kahit gaano pa natin kagustuhin. Ang asawa ko ay si Marvin, isang engineer. Mabait siya, responsible at masipag. Isa siya sa malalaking maasahan mo. Sa trabaho, sa pamilya, sa mga kaibigan, kung tutusin na wala akong karapatang magreklamo. Pero kung ako ay workaholic, mas workaholic siya. 5 taon na kaming kasal. Ngunit sa 5 taon na iyon, parang mas marami pa kaming araw na hiwalay kaysa magkasama. Hindi dahil may problema kami sa isa't isa, hindi dahil wala kaming pagmamahal, kundi dahil pareho naming hinayang mauna ang trabaho kaysa sa aming pagsasama. Madalas magkasama kami sa isang bahay pero parang dalawang estranghero. Walang mahabang usapan, walang lambingan. Madalas ay sabay kami uwi na pagod, kakanang tahimik at pagkatapos ay matutulog na lang. Si Marvin ay madalas nasa probinsya o nasa biyahe dahil sa mga proyekto. Kapag umuwi naman siya, ako ang wala dahil nasa ospital ako. At kapag nakataong sabay kami nasa bahay, pareho na kaming ubos ang lakas pero noong una, inisip ko na normal lang iyon. Akala ko ganun talaga ang buhay mag-asawa kapag pareho kayong may pangarap. Akala ko ang pagiging matatag ay ang pagtitis. Hindi ko na malayan na habang pinipilit naming maging matatag, unti-unti naman kaming nagiging malayo sa isa't isa hanggang sa dumating ang kuya niyang si Albert Tapir. Mas matanda siya sa amin ilang taon at isa siyang sundalo. Matagal siyang nawala dahil sa serbisyo, sanay sa giyera, sanay sa disiplina, sanay sa panganib. Isang araw tumawag si Marvin at sinabi niyang magbabakasyon daw si Kuya Albert at makikituloy muna sa amin ng ilang buwan. Walang dahilan para tumanggi, lalo na't hiwalay na rin si Kuya Albert sa asawa niyang si Jonah. Ayon kay Marvin, hindi raw kinaya ni Jonah ang buhay ng isang sundalo, ang palaging paghihintay, ang walang kasiguraduhan, ang takot na baka isang araw ay hindi na muling makauwi ang asawa. Wala rin silang anak kaya mabilis tingnawi. Sa hiwalayan ang lahat pero nang dumating si Kuya Albert kagagaling ko lang sa duty, halos hindi ko na maramdaman ang gamgapa ko sa sobrang pagod. Ang gusto ko lang noon ay humiga at matulog. Pero nang makita ko siya, napahinto ako pero malaki ang katawan niya. Matikas ang tindig, malapad ang balikat. Halatang halata ang pagiging sundalo. Hindi lang sa itsura kundi sa aura. May kakaibang lakas siyang taglay, isang presensyang hindi mo basta-basta maiwasang mapansin. Doon pa lang may gumalaw na sa loob ko, isang pakiramdam na hindi ko may paliwanag, pero agad ko yung binalawala. Asawa ako ang kapatid niya. Mali ang kahit anong inisip ko bersama sumunod na araw, mas naging abala si Marvin, mas madalas siyang wala. Mas madalas kaming hindi nakikita, si Kuya Albert naman ang palaging nasa bahay. Siya ang una kong nakikita sa umaga at huling kasama ko sa gabi. Rosalie, kumain ka na ba?
Berpagod ka ba? Gusto mo bang magpahinga muna? Pero simpleng tanong. Ang tanong na matagal ko nang hindi naririnig mula sa asawa ko. Kapag umuwi ako galing ospital, minsan ay may nakahandang pagkain. Minsan pagising ko, may mainit na kape sa mesa. Hindi siya nagsab. Ay kahit ano. Hindi niya ipinaparamdam na may inasahan siyang kapalit. Ginagawa niya lang. At unti-unti nahuhulog ang loob ko isang umaga, muntik akong madulas sa kusina. Pagod ako at wala sa sarili. Buti na lang at nasa tabi ko siya, mabilis niya akong nasalo. Napakapir ako sa braso niya, matigas, mainit, puno ng lakas, nakatitigan kami. Walang nagsalita, pero sa ilang segundong iyon parang may dumaloy na kuryente sa pagitan namin. Agad akong kumalas at tumawa. Pilit tinatagpan ang kaba at gulong naramdaman ko bermula noon. Nagbago ang lahat, hindi sa salita kundi sa kilos. Sa paraning paglapit niya, sa paraning pagtitig niya kapag akala niya ay hindi ko napapansin. Alam kong mali. Alam kong may linya na hindi dapat tawirin. Pero sa bawat gabing mag-isa akong natutulog habang nasa trabaho si Marin, doon ko naramdaman ang kakulangan. Doon ko naramdaman na mag-isa pala talaga ako at si Kuya Albert ang laging nandun. Hanggang sa isang gabing naginuman silang makapat. Agad akong muwi galing ospital. Naligo ako at nagsuot inji manipis na pantulog. Hindi dahil may intensyon ako, kundi dahil gusto ko lang maging comfortable. Nang bumaba ako, nandun pa si Kuya Albert. Nang magtagbo ang aming mga mata, ramdam ko ang biglang pagbabago sa hangin sa pagitan namin. Sa kusina nasabi niya ang salitang hindi ko inasahan na maganda raw ako na kakita-kita ko. Isang sandaling kahinan, isang halik na nakpajaising sa damdaming matagal ko nang kinikimkim, napatos ako agad, ulat at takot sa sarili ko. At bago patuloy ang may mangyari, narinig namin ang boses ni Marvin Dopper. Akala ko dun na matatapos ang lahat. Akala ko sapat na ang takot para pigilan ako, pero hindi pala. Akala ko sapat na ang takot para pigilan ako. Akala ko kapag narinig ko ang boses ng asawa ko, babalik agad ako sa realidad. Sa tama. Sa dapat. Pero kahit pilit kong ikinulang ang sarili ko sa kwarto noong gabing iyon, hindi na nawala sa isip ko ang nangyari sa kusina. Ang halik na. Mabilis pero punong damdaming matagal ko nang kinikimkim. Ang pakiramdam na sa isang iglap may gumising sa loob ko bilang isang babae, pero hindi ako halos nakatulog noong gabing iyon. Nakatagilid lang ako sa kama nakatingin sa kisame, habang si Marvin ay may himbing na natutulog sa tabi ko. Doon ko napagtanto kung gano'n na kami kalayo sa isa't isa. Magkatabi kami pero parang may pader sa pagitan namin. Isang pader na ako mismo ang tumulong buin sa paglipas ng gemja, tauning pananahimik at pagtitis. Kinabukasan, nagising akong may mabigat na pakiramdam sa dibdib. Parang may kasalanang gusto akong lamunin. Iwas akong tumingin kay Kuya Albert. Tahimik lang ako sa musal. Si Marvin naman, kaya ng dati, nagmamadal nung malis para sa trabaho. Isang mabilis na halik sa pisingi. Walang emosyon, walang tanong kung kumusta ako. Pagkasara ng pinto, kaming dalawa na lang ni Kuya Albert ay naiwan sa bahay, dobre tahimik. Masyadong tahimik. Naririnig ko ang mahinang tunog ng orasan sa dingding at ang sari. Likong paringa. Pilit akong nagingabala, naglinis, nagayos, kahit wala namang kailangang ayusin. Ramdam ko ang presensya niya kahit hindi siya nagsasalita. Ramdam ko ang tingin niya kahit hindi ako lumilingon. Rosalie, mahina niyang tawag, bernapahinto ako. Parang may humawak sa puso ko. Humarap ako sa kanya, pilit pinatataga ang boses ko. Kuya, pero huminga siya ng malalim. Pasensya na sa nangyari kagabi. Pero tumango lang ako, hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Gusto kong sabihin kalimutan na lang. Gusto kong sabihin hindi na maulit. Pero bago pa ako makapagsalita, nauna na ang damdamin kaysa sa isip, Ramali, mahina kong sabi. Asawa ako ang kapatid mo. Sagot niya. Alam ko. Pero sa mata niya, nakita ko ang katotohanan hindi kayang itago ang salita. Hindi lang iyon simpleng pagkakamali para sa kanya. At hindi rin para sa akin bermula nun, sinubukan naming umiwas sa isa't isa.
Pero mahirap umiwas sa isang bubong. Mahirap iwasan ang taong araw-araw mongin. Akikita, naririnig at nararamdaman sa bawat simpleng kilos niya, pagabat ing baso, pagalok ing paghen, pagtanong kung okay lang ba ako. Lalo kong nararamdaman ang paggugulang ni Marvin bilang asawa dabar hindi ko sinasadyang ikumpara. Pero kusa itong nangyayari alber si Marvin palaging wala. Palaging pagod, palaging may inisip na trabaho. Si Kuya Albert, tahimik pero present. Hindi siya madaldal pero ramdam ko ang pag-alala niya. Hindi siya pala sabing matatamis na salita pero kita sa kilos niya ang pag-alaga dapir at dun ako unti-unting natalo. Dumating nga niya gabing sabay kaming nasa bahay ni Kuya Albert habang si Marvin ay nasa probinsya. Nanonood kaming balita. Minsan tahimik lang, minsan may konting kwentuhan. Simple lang. Walang malisya sa una. Pero may mga sandaling nakakatitigan kami ng mas matagal kaysa sa dapat. May mas sandaling pero kaming biglang tatahimik na parang may gustong sabihin pero parang natatakot. Isang gabi, umuwi akong luhan galing ospital. May pas. Yente akong hindi ko nailigtas. Bata pa. Sa kabila ang lahat ng ginawa ko, binawian pa rin ang buhay. Pagdating ko sa bahay, doon bumuhos ang luha ko pero hindi si Marvin ang nakakita sa akin. Si Kuya Albert pero hindi siya nagsalita. Hindi niya ako tinanong. Nilapitan niya lang ako at inabot ang panyo. Doon ko tuluyang naramdaman ang kahinan ko. Umiyak ako sa harap niya, walang pigil, walang hiya. At sa unang pagkakataon, may taong hindi ako kailangang medjing matatag para sa kanya. Hanggang sa hindi ko na namalayan na sa mga bisik na niya ako barisang yakap lang sana. Pampalakas loob, pampagaaning loob. Pero ang yakap na iyon ay medjing mas mahigpit. Mas matagal, hanggang sa maramdaman ko ang tiboking puso niya kasabi ang jiboking puso ko. At doon tuluyang bumigay ang kemjia para na matagal kong itineo pero hindi ko alam kung sino ang nauna. Hindi ko alam kung paano nagsimula. Ang alam ko lang, nang magdikit ang labi namin, wala na akong lakas para tumanggi, wala na akong lakas para isipin ang ta. Ma, sa sandaling iyon, gusto ko lang maramdaman na may nagmamahal sa akin, na may pumipili sa akin pagkatapos tahimik kaming nagiwalay, walang salita, walang panggako, pero pareho naming alam na may nabago na naman, mas malala, mas malalim pero kinabukasan parang walang nangyari. Pero sa bawat tingin, sa bawat kilos, may lihim na kasunduan kaming pareho. Isang kasunduang hindi kailanman binikas pero ramdam na ramdam tapir at doon nagsimula ang kasalanan naming hindi na minsanan. Kapag wala si Marvin, si Kuya Albert ang kasama ko, sinusundo niya ako minsan sa ospital. Kumakin kami sa labas malayo sa hangga kakilala. Doon, wala kaming responsibilidad, wala kaming panggalan. 2 taong gustong medjing masaya kahit sandali, bersa bawat araw na lumilipas mas lalo akong nahuhulog. Hindi lang sa pisikal kundi sa emosyonal. Kay Kuya Albert ko naramdaman ang pagiging babay ko, ang pakinggan alagaan pahalagahan, at sa bawat gabing umuwi si Marvin na pagod at tahimik, lalo kong naramdaman ko. Chigano na kami kalayo sa isa't isa at alam kong mali. Alam kong may masasaktan. Pero sa puntong iyon, mas pinili kong sundin ang nararamdaman ko kaysa labanan ito. Hindi ko alam na papalapit na para ang sandaling lahating itinago namin ay lalabas sa liwanag. At kapag dumating ang araw na iyon, walang kahit sinong lalabas na bubera, may mga kasalanang hindi kaagad bumibigat sa konsensya. May mga maling ginagawa na sa simula ay parang nagbibigay pa liwanag, init, at aliw. Hanggang sa hindi mo namamalayan, unti-unti ka na palang nilununod. Ganito ang nangyari sa akin at kay Kuya Albert. Sa bawat araw na lumilipas, mas naging malinaw ang doble kong buhay. Sa umaga, ako si Rosalina Doktor, profesional matatag may control. Asawa ni Marvin sa papel. Sa gabi, lalo na kapag wala si Marvin, ako si Rosalina babay. May panggangailangan, may kahinaan, may pusong naghahanaping laming. At sa pagitan ng 2 Rosalina yon, ako mismo ang nawawala, pero hindi namin kailanman pinag-usapan ni ko. Ya Albert kung ano kami. Walang label, walang panggako, walang plano.
Pero sa kilos niya, sa oras na ibinibigay niya, ramdam ko na hindi na rin ito basta libangan lamang. Kapag sinusundo niya ako sa ospital matapos ang mahabang duty, makikita ko siya nakaparada sa gilid ng kalsada, nakasandal sa sasakyan, at ingingiti kapag nakita niya ako. Simpleng ex na lang, pero sa puso ko parang may bumubulong na. May naghihintay sa pier. Minsan, kumain kami sa malalayong lugar, hindi restaurant na hindi kami kilala. Doon hawak niya ang kami ko sa ilaliming mesa. Minsan ay mahigpit, minsan ay marahan, parang sinasabing, nandito lang ako. At sa mga sandaling iyon, nakakalimutan ko kung sino ako, kung kanino ako kasal, at kung gaano kalaki ang kasalanan ang ginagawa ko. Kapag umuwi kami sa bahay, para kaming moto, tahimik, maingat, laging nakikinig kung may maririnig na yabag ni Marvin. Pero sa sandaling siguradong wala siya, doon kami bumabawi. Sa sala, sa kusina, minsan kahit sa simpleng yaka. Lang na mas tumatagal kaysa sa dapat. Para kaming bagong kasal, sabik, masaya, at puno ng ilusyon. Pero sa bawat saya, may kapalit na takot at biray. Tuwing uwi si Marvin, ramdam ko ang bigat sa dibdib ko. Tinitingnan ko siya at nakokonsensya ako. Pero imbes na umamin, mas pinili kong manahimik. Mas madali pala ang magsinunggaling kapag nasanay ka na. Mas madaling umiti kaysa harapin ang gulo. Si Marvin tila wala ring napapansin. O baka ayaw lang niyang makita. Pagod siya lagi, abala sa trabaho. Minsan naisip ko kung mas binigyan niya ako ang oras, kung mas pinakinggan niya ako, mangyari pa kaya ang lahat ng ito. Pero alam kong kahit anong dahilan, hindi nito mabago ang katotohanan mali ang ginagawa ko. May mga gabing sinusubukan kong lumayo kay Kuya Albert. Sinasabi ko sa sarili ko na sapat na kailangan ko nang tumigil. Pero sa tuwing nandiyan siya, sa tuwing narinig ko ang boses niya, nararamdaman ang presensya niya, lahating paninindigan ko ay natutunaw. Di isang gabi makas. Ama kaming dalawa sa bahay. Akala namin ay nasa probinsya pa si Marvin. Pagkapasok pa lang namin sa sala, parang sabik na sabik kaming pareho. Wala nang mahabang salita. Isang yakap ang nawi sa halik, ang halik ay nawi sa mas malalim na bagay. Pero kami nalunod sa initing sandali, nakalimot sa oras, sa mundo, sa tama at mali. Habang nasa mga bisig niya ako, may bahagi sa akin na masaya, buhay. Pero may bahagi rin na natatakot. Takot na kapag natapos ang lahat ng ito, mas malaki ang mawawala kaysa sa nakuha. Pagkatapos ng iyang sandaling iyon, madalas akong mag-isa sa kwarto. Nakatingin sa salamin, tinatanong ang sarili ko kung sino na ba talaga ako. Ang babaeng ipinagmamalaki ang pamilya ko, ang doktor na pinupuri sa ospital, o ang asawang nagtaksi sa lalaking pinakasalan niya. Kay Kuya Albert ko rin nakikita ang takot. Minsan bigla na lang siyang tatahimik. Minsan malalim ang inisip. Alam kong inisip din niya si Marvin, ang kapatid niyang niloloko namin. Alam kong may guilt din siya, pero pareho kaming nahuhuling sarili naming damdamin tapia. May mga pagkakataong muntik na kaming mahuli. Isang beses, biglang umuwi si Marvin ng mas maaga kaysa sa inasahan. Buti na lang at nasa ospital ako noon at si Kuya Albert ay nasa kwarto niya. Ngunit ang kaba na naramdaman ko ay parang may humigpit sa lalamunan ko. Doon ko nang naramdaman na hindi na ito laro. Isang maling hakbang lang at guguhang lahat, pero sa kabilang lahat ng takot at konsensya, hindi pa rin kami tumigil. Dumating ang araw na mas lalong naging malalim ang naramdaman ko kay Kuya Albert. Hindi na lang ito pisikal. Nahuhuli ko ang sarili kong hinahanap siya kahit wala siya. Naisip ko siya kahit kasama ko si Marvin. At doon ko napagtanto ang pinakamasakit na katotohanan. Unti-unti ko nang hindi mahal ang asawa ko sa parang dapat. Isang gabi, magkatabi kami ni Marvin sa kama. Tahimik lang siya, pagod, nakatalikod. Tinitigan ko ang likod niya at doon ako napayag ng tahimik. Hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil alam kong sinasaktan ko siya kahit hindi niya alam. Sa puntong iyon, alam kong papalapit na ang katapusan ng lim namin. Walang sikreto ang nananatiling nakatugumag pakailanman.
At kapag dumating ang araw na iyon, hindi ko alam kung may matitira pa sa akin pero ang alam ko lang, masyado na akong lumalim. At kapag dumating ang orasing pagbubunyag, handa man ako o hindi, kailangan kong harapin ang bonggaing lahat ng pinili ko. May magasandaling kahit anong gawin mo, kahit anong pag-ingat at darating pa rin ang araw, ang pagbubunyag. Parang lindo kahit gaano kakahanda, yayanig pa rin ang lahat. At nung dumating ang araw na iyon, wala na akong nagawa kundi harapin ang katotohanan ako mismo ang lumiha. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng bagay. Isang maliit na pagkakamali. Isang gabing akala namin ni Kuya Albert ay nasa out of town si Marvin. Malakas ang ulan noon at malamig ang hangin. Nasa sala kami, magkatabi sa sofa, tahimik. Walang way. Akap. Walang halik. Pero sapatan ang lapit naming dalawa para ituring na kasalanan. Biglang may narinig kaming tunog, ang susi sa pinto. Hindi ko makakalimutan ang tunog na iyon. Parang mabagal na martilyong tumama sa dibdib ko. Nanlalamig ang kamay ko at halos hindi ako makahinga. Napatingin ako kay Kuya Albert pero kaming namutla hindi pwede, mahina kong nasabi. Akala ko sagot niya, naginginig ang boses bibir bago pa kami makakilos. Bumukas ang pinto si Marvin. Basang-basang suot niya dahil sa ulan. Nakatayo lang siya sa may pintuan, hawak ang bag niya at nakatingin sa amin. Walang sigaw, walang tanong, pero ang mata niya punong-puno ang pagtataka, sakit at unti-unting galit. Sa lubang ilang segundo walang nagsalita. Parang huminto ang oras. Ramdam ko ang tibok ng puso ko sa tenga ko. Gusto kong magsalita, magpaliwanag, magsinungaling, kahit ano. Pero walang lumabas sa bibig ko. Anong ginagawa ninyo? Sa wakas ay tanong niya. Mahinaw ng boses pero mas nakakatakot iyon kaysa sa sigaw. Tumayo si Kuya Albert. Kita ko ang bigat sa balikat niya. Marvin, mahina niyang sabi. Parang nagmamakawa doon pumutok ang lahat. Kuya, ulit ni Marvin nang ginginig ang boses. Kuya, ikaw? Bumaling ang tingin niya sa akin. Ikaw, Rosalie, pero hindi ko na kinaya. Umiyak na ako. Hindi yung tahimik na iyak, kundi yung iyak na parang gumuho ang dibdib ko. Lumuhod ako sa harap niya, hawak ang braso niya. Patawad, hindi ko sinasadya, patawad. Pero alam naming lahat, sinadya namin, isang malakas na suntok ang dumapo sa pader, si Marvin iyon. Nangginginig ang buong katawan niya. Hindi niya kami sinaktan pero ramdam ko na gusto niyang sumabog. Sa bahay ko, sigaw niya. Sa bahay natin? Petahimik si Kuya Albert. Nakayuko. Wala na ang may pagtanggol. Barumalis si Marvin ng gabi niyon. Hindi niya sinabi kung saan siya pupunta. Basta lang siyang lumabas, iniwan kaming dalawa sa gitna ng kaguluhan na kami. Mismo ang lumikha pagkalis niya, parang nawalan ng laman ang buong bahay. Umupo ako sa sahig, yakap ang tuhod, humahagulgol. Si Kuya Albert ay nakatayo lang, parang estatwang walang kaluluwa. Tapos na, mahina niyang sabi. Pero hindi ko alam kung alin ang tinutukoy niya, ang relasyon namin o ang buong buhay namin. Kinabukasan, umuwi si Marvin, pero ibang-iba na ang aura niya. Tahimik, malamig, parang may pader sa pagitan naming dalawa. Hindi na niya ako tiningnan sa mata. Parang hindi na niya ako kilala pero sinubukan kong kausapin siya. Nagmakawa, umamin, umiyak pero bawat salita ko ay parang bumabanga sa pader ng galit at sakit. Hindi ko na alam kung sino ka, sabi niya isang gabi, at hindi ko alam kung kaya ko pang manatili. Pero mas masakit pala ang katahimikan kaysa sa sigawan. Si Kuya Albert tuluyang lumayo. Hindi na siya pumupunta sa bahay. Hindi na siya tumatawag. Para bang gusto niyang burahin ang lahat na nangyari, pero hindi na iyon posible dahil dumating ang mga araw na puruti. Ano ngang bumabagabag sa isip ko? Bakit ko hinayaan? Bakit hindi ako tumigil? Sulit ba ang lahat ng ito? At sa gitna ng lahat ng tanong na iyon, isang katotohanan ang malinaw. Wala na akong babalikan. Medjing usap-usapan ang nangyari sa pamilya. Memja galit, memja luha, memja panig na kumampi, memja tumalikod.
Ala ko, nasa gitna, walang masandalan or isang gabi, hinarap ako ni Marvin. Tahimik pero matatag. Maghihiwalay na tayo, sabi niya pero walang sigaw. Walang drama, pero parang binaril ang puso ko pero hindi na ako mapela. Hindi na ako lumaban. Alam kong ito ang bunggaing MJ pinili ko pero sa pag-alis niya, tuluyang bumagsak ang mundo ko. Ang bahay na minsang punuing ingay ay naging malamig at tahimik. Ang bawat sulok ay palala ang pagkakamali ko. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, mag-isa na ako. Walang asawa, walang sikreto, walang ilusyon. Tingin ang bigat ang konsensya at ang tanong kung may pag-asa pa ba akong magsimula muli. Kapag natapos na ang sigawan, kapag lana ang galit, kapag nagsara na ang pinto injil MJ at taong iniwan mo, dun ka tunay na maiwan mag-isa. Walang ingay, walang drama. Tanging ang sarili mong konsensya ang kausap mo araw-araw. Pagkatapos umalis ni Marvin, naging kakaiba ang katahimikan ng bahay. Dati kahit bihira kaming mag-usap, may presensya pa rin siya, may tunog ang gabag, may pagbukas ang pinto, may buhay. Ngayon, puro alala na lang ang naroon. Bawat sulok ay may bakasing rin kami, ang mesa kung saan kami kumain, ang sofa kung saan kami nanonood NGTV, ang kwarto na minsan naming pinangarap punuin inja bagong simila, tapiar, ngunit lahat hindi yon. Tapos na. Sa ospital, ramdam ko rin ang pagbabago. May megamat ang umiwas, may bulong-bulungan na hindi ko kailangang marinig para malaman. Hindi nila ako tinatanong pero alam kong alam nila. Sa bawat paglakad ko sa hallway, parang may pasana kang mabigat na karatulang nagsasabing, ito ang babang nakamali. Barmem gabing hindi ako makatulog, nakahiga lang ako sa kamanin. Akatitig sa kisame, palit-ulit na binabalikan ang lahat ng desisyon na ginawa ko. San ba ako unang lumihis? Nung una ba akong nagreklamo kay Kuya Albert? Nung una niya akong pinakinggan? O nung una kong pinilyang sarili kong kasiyahan kaysa sa tamang gawin? Pero hindi ko alam ang sagot. Ang alam ko lang, bawat hakbang ko ay papalayo sa buhay na dapat sanayin alagaan ko. Sinubukan kong makipag-usap kay Kuya Albert, hindi para balikan ang kung ano man kami, kundi para tapusin ng mayos ang lahat. Nakita kami sa isang maliit na cafe malayo sa gamatang iba. Mas payat siya, mas tahimik. Parang mas matanda kaysa sa huli naming pagkikita. Hindi ko alam kung paano tayo umabot dito, sabi niya. Alam natin pareho, sagot ko. At alam din natin na mali, pero hindi na kami nagtagal. Walang yakap, walang luha, parang 2 taong napagod na sa sariling kasalanan. Pag-alis ko ron, alam kong iyon na ang huli. Sa mga sumunod na buwan, natutunan kong mabuhay mag-isa. Mahirap sa simula, walang kausap sa gabi, walang magtatanong kung kumain na ba ako, walang naghihintay. Pero sa gitna ng kalungkutan, unti-unti kong naramdaman ang isang bagay na matagal kong nakalimutan, pananagutan. Wala na akong pwedeng sisihin, wala nang pwedeng ituro. Lahat ng sakit na naramdaman ko ay bonggaring sarili kong desisyon. At sa pagtanggap ko niyon, doon nagsimula ang totoong pagilom. Hindi mabilis, hindi madali, pero totoo. May mag-araw na mas magaan. May mag-araw na bigla na lang babalik ang bigat. Kapag may narinig akong tawanan ng mag-asawa sa ospital, kapag may pasyenteng may kasamang asawa, napapahinto ako sandali. Hindi dahil gusto kong bumalik, kundi dahil alam kong may nasira akong hindi nabuo. Isang araw, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Marvin. May kilang, walang galit, walang laming tapihar mag-ingat ka. Biron lang, pero sapat na iyon para mapiyak ako. Hindi dahil umasa kong babalik siya, Hindi dahil doon ko naramdaman na kahit paano. May natira pa ang respeto. O marahil, kapatawaran na tahimik. Ngayon, natutunan kong pakinggan ang sarili ko na hindi naghahanap ng ibang tao para punan ang kakulangan. Natutunan kong maging buo kahit mag-isa. At higit sa lahat, natutunan kong hindi lahat ng sakit ay dapat takasan. May mga sugat na kailangang harapin para tuluyang mag-ilom, pero hindi ko alam kung may bagong simula pa para sa akin. Hindi ko alam kung may darating pang taong tatanggap sa dapit ako. Pero sa unang pagkakataon matapos ang lahat, handa na akong mabuhay ng totoo, walang lihim, walang pagtago. At kung may natutunan man ako sa lahat nito, iyon ay ito brang pag-ibig na hindi mo inalagan.
hindi mo na mababawi, pero ang sarili mong pagkatao, maaari mo pang buuin muli.